Okay guys, so gera daw ang kapalit pag may inaresong mga Chinese diyan sa West Philippine Sea. Alam nyo naman, 'di ba? Merong may bagong batas na ginawa ang gobyerno ng Pilipinas, si Pangulong PBBM, na ang bagong batas na 'yon ayun ang nagpapakita ng ating soberanya sa ating teritoryo diyan sa West Philippine Sea. Ito ay sakop ng ating 200 nautical miles na EEC. So ito nga na nalaman ng mga Chekwa na nagkaroon tayo ng batas sa ganun, kaya galit na galit ang mga Chekwa. Ngayon, ang gawa naman ng mga Chino, ito galit na galit kaya nga nagsabi sila na gera ang kapalit. Matindi, no, mga guys. Ang tapang ng mga Chino. Gera daw pag may inarestong mga Chinese. Doon sa ginawang batas ni PBBM. Yan. Kaya nga itong nagkakainit yan na at hinahamon tayo ng China. Talaga nakakatakot talaga, no? So itong ating bibigyan ng ng reaction video So komentaryo, suggestion, criticism, kung ano-ano. Pwede rin naman kayo magkomentaryo diyan sa baba, no? Kung para malaman din ng taong bayan kung ano ang mga inyong mga suggestion. Suggestion dahil ito nga yung mga mainit na balita sa ngayon, no? Sa West Philippine Sea. Alam niyo naman yung mga Chekwa, di ba? Napakaganid sa teritoryo. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo umpisa. And also, please, paki-subscribe din kay Melbs Castle. So, itong video na to sa kanya to, no? So, bibigyan lang natin ng reaction video to, komentaryo. Okay? So, umpisa na natin, kung talagang magkakagera na pag may inaresto. Okay, umpisa na natin. Malaking gulo to. Matapos patrasin ng China ang halos lahat ng Chinese Maritime Militia, inanunsyo na i-deploy ngayon ng PLA Navy ang kanilang mga warships sa West Philippine Sea. Hinahamon talaga tayo ng China. Nanindigan kasi ang Chinese Foreign Ministry na gagawin nila lahat ng hakbang maprotektahan lang ang kanila raw teritoryo. Kahit tingnan nyo naman ang titigas na mukha ng mga Chekwa na to, no? Talagang pinaglalaban nila yung kanilang teritoryo o inaangking teritoryo diyan sa West Philippine Sea, kahit wala sa international law yung kanilang kiniklaim. Ang titigas talaga ng mukha talaga nila, no? gulo pa ang kapalit. Ibig sabihin, pag may inaresto ang US Navy at Philippine Navy dyan, malaking giyera ang kahantungan nito. Pagbabantayan ni Chinese spokesperson Lin Jian kay General Pompeo at Defense Secretary Gilberto Chodor. At pag nagkagera talaga, hindi na raw kasalanan ng China, kundi kasalanan ni PBBM dahil nagpaututo sa Amerika kay President-elect Donald Trump. Yan, tingnan nyo naman Yan. Tingnan nyo. Kasama pala na manghuhuli ang kasama din pala ang mga US Navy. Siyempre, hindi naman hindi naman kaya ng ating mga Philippine Navy o ang ating mga Philippine Coast Guard manghuli na sila lang, di ba? So kasama nila ang US Navy na magpapatupad ng batas ng bagong batas na pinirmahan ni Bongbong Marcos. Yan. You've just mentioned the remarks from the Philippines side, and I would like to point out here that every time a maritime dispute between China and the Philippines escalates, it is caused by an infringement and provocation from the Philippines. The Philippines infringes first, and then China has no choice but to take necessary measures to safeguard its legitimate rights and interests in accordance with the law. If the Philippines no longer infringes and provokes, the maritime situation will not escalate again. Tinatakot lang tayo ng China,
Tingin niya ni Defense Secretary Gibo Chodoro. Kung hindi kasi natin papalayasin yung mga Chinese Maritime Militia o unti-untiin tayo niyang sakupin ng hindi nating namamalayan. Oo nga naman, no. Itong mga Chinese, itong mga mga Chino, itong mga Chino, talagang alam na natin puro mga bunganga lang naman 'to, 'di ba? Puro pagbabanta-banta lang naman 'to. Dapat common sense na lang, dapat noon pa talaga Kung gusto nilang sakupin ng buong na yan, yung buong West Philippine Sea, pati nga yung Taiwan, 'di ba? Gusto nilang sakupin. O sa amat, nag-declare na sila ng gera noon pa. O kaya binomba na nila yung mga barko. Yun. So, ibig sabihin yan, talagang takot din sila. Takot din sila na mag-escalate o lalong lumala ang sitwasyon. Pag once na binomba nila o kung malakinanti nila yung mga makalapit na bansa nila. 'Di ba? Common sense na lang, 'di ba? Noon pa yan Maski in Taiwan na gusto nilang sakupin. Pero hanggang ngayon wala pa, 'di ba? Puro forma lang naman yan Mga puro forma yung mga China na yan, itong mga Chino na 'to. Tapos ito, pinagbantaan pa ang pati ang ang Pilipinas pinagbantaan at ang US na pag may inaresto daw ng mga incheck o na mga Chinese Maritime Militia, magkakagera. Ayun. Kung ay magkakagera. O di ba? Puro pagbabanta lang naman 'yan. Alam niyo na, kilala na natin Itong mas kayo kilala niyo na ang mga Chino, no? Puro pabanta-banta lang naman 'yan Yang mga Chinese Maritime Militia na yan ang palihim na nagtatambak ng kung ano dyan. Hinuhuli pa ang mga isda na dapat Filipino fisherman lang ang nakikinabang. Dito na nanindigan si Gibo na ipapatupad ang maritime law at aarestuhin niyang mga Chinese. What we see is an increasing demand by Beijing for us to concede our sovereign rights in the area because of our need to explore and exploit the resources in these areas for the benefit of our own people. And that is clear. We don't need to enter into a geopolitical nexus for determining the root cause of the problem because we are direct victims of Chinese aggression in this and in a concentrated area thus far, in the West Philippine Sea. Sinisisi ng Chinese Foreign Ministry ang Trump administration. Pero pinalagan din niya ni Gibo. Ang US ay treaty partner ng Pilipinas. So obligado ang Amerika na protektahan kami kung nalalagay kami sa panganib na sitwasyon. At wala na raw pakidyan ang China. Fact that we have an interest, both the United States and the Philippines, in ensuring that our partnership continue because of shared threats. And that is undoubtedly the overreach and the aggressive and illegal activities of China. Ang yayabang talaga ng mga Chinese, no? Kahit halata mo na kinakabahan pa rin sila kay Trump. Pero tingnan nyo naman halata naman talaga, no? Ito ang mga China, hanggang bunganga lang talaga, hanggang pagbabanta lang naman. Talagang kung kalabanin nila ang US, dapat noon pa Tsaka kung gusto na talagang, ito ulitin na naman kung talagang gusto nilang sakupin buong talaga, West Philippine Sea, kaya nila yan Marami silang mga assets Malakas yung pwersa militar nila Pero hanggang banta-banta lang na lang sila, no? Pambubuli. Ang ginagawa na lang ganyan, mapambubuli, panghaharas. So, kaya hanggang doon lang kaya nilang gawin. Kasi nga, hindi nila kaya makipaggera. Ganun yan. papalag kaya itong mga Chinese sa US? Pag nandyan ang pwersang Amerikano, nagtatakbuhan sila. Ano sa tingin nyo? I-komento sa baba ang inyong salog. Okay mga guys, tingnan nyo naman Kung nandyan kaya ang puwersa ng US sa West Philippine Sea, ano sa palagay nyo? Hindi papalag yan. Sa aking pananaw lang hindi papalag yung mga Chinese, itong mga Chino na to, no?
once na inimplement na yung batas na ginawa ni PBBM sa maritime law. So, pero malalaman din natin yan. Malalaman din natin yan sa ibang araw kung talagang ipapatupad talaga ng Marcos o Bongbong Marcos administration ng kanilang ginawang batas. Kailangan, kasi ang alam ko, ang kailangan dyan yung kamay na bakal Kailangan dyan yung talaga hindi lalamya yung mga Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy. Hindi yung ganyan na parang malamya na hanggang lang yung hanggang monitor lang, hanggang media lang, doon. Dapat talagang talagang action ang kailangan. Hindi naman action na gera, no? Sa palagay ko, kundi kailangan diyan action na kailangan ipatupad yung batas, na hulihin o kung ano man ang nasa batas, sa bagong batas na ginawa, dapat ayun ang masunod. Hindi yung nakatingin lang. Kaya natatawa lang talaga ako, no? Natatawa lang talaga ako sa mga nangyayari sa ngayon tungkol sa West Philippine Sea. Okay? So hanggang dito na lang tayo mga guys, no? So kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video, please kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo sara. Okay?